How is the adjustment naman from performing with a group at saka yun nga, with a duet naman? Nakakapagod po. Nakakapagod yung pag-duet. I mean, di naman siya totally nakakapagod, nakakahingal. I mean, ang dami mong iniisip mentally na parang next performance and then ano yung gagawin mo sa performance na to. Kasi with SB19, 5 kami. So 5 kaming naghatian ng mga parts and then nakakapagod yung SB19 kasi more on sayaw. Well, sa amin rin naman ni Julie ganon. Pero iba yung pagka mismong concert nyo na. Tapos ang daming songs na pinoperform. So parang masaya siya, to be honest po. Pero yun lang. Challenge siya for me kasi iba siya with SB19. Pero, yeah. Kumbaga, pag sa group kasi, daming backup, no? Opo, Ito kasi... opo. Tsaka ano, pag SB19 kasi, syempre, more on our song. So, parang medyo kapadong-kapado mo na. At mas matagal na kayong magkasama. Opo, but this one, yung talagang mga choices of songs namin, talagang kailangan mabigyan namin ng hustisya. Kaya medyo... With SB19, you are slowly conquering the global stage. Ay, wow. How are you handling the pressure, lalo na kayo ang nag-introduce ng P-pop sa mundo? Ay, wow. Grabe, big words. Siguro po sinasabi nila kami talaga nag-introduce ng P-pop sa buong mundo. But I guess, meron ibang groups din na ginagawa yun. And we're very happy na right now, P-pop is really thriving. And tulad nga na sinabi namin before, hindi naman talaga siya kaya ng isang grupo lang. So maganda na maraming grupo na lumalabas din at mas nakikilala. But sa amin po yung mga nangyayari with SB19, hindi namin iniisip masyado na dapat ganito yung next step kasi nagawa natin ito. Go with the flow po kami. Parang meron na po kaming in mind na parang dapat gawin natin to kasi ito yung kailangan natin. Wala talaga kaming tipong, oh, nagawa natin to. Dapat mas tindihan pa natin sa susunod. Parang ayaw namin magpadala sa pressure. Kung ano yung nafe-feel namin ngayon, tinutuloy-tuloy lang namin kung paano namin siya pinlan from before para mas tuloy-tuloy lang po. Kasi pagka masyado namin inisip na, dapat sabayan natin to kasi nag-boom to, baka masayang po yung mga plans namin na nakalatag na. Ano ang namimiss mong gawin na hindi mo na masyadong nagagawa ngayon? Yung mag-relax lang sa bahay, manood ng movie with friends, with family, yung ganun po, yung normal na ginagawa. Kasi dati, pag umuwi ako galing training, nakakapag-relax pa ako eh. Upo ako sa sofa, bukas ng TV, manonood ng movie, mga ganun. Ngayon, pag uwi tulog, pag gising ligo, alis. Ganun na po siya eh, parang everyday, same po yung nangyayari. Yun ang namimiss ko. Yung mga ganong klaseng bagay, luxury na sa akin. Yung mga me time. Yeah, me time. Or with family, with friends. Kahit nga yung eat sa labas eh, medyo luxury na siya for me. Kaso kahit nga pag lumalabas ka, I'm sure pinagkakaguluhan ka grabe, still, hindi naman po. Diba? Siyempre, diba? So gusto mo sa bahay na lang kakain. Wala, hindi naman po. Hindi. Minsan ganun po nangyayari. But mas masaya po kasi pag sa office na lang kumain, ganun. Order lang kami food, tas lahat kumakain sa isang table, ganun. Yeah, mas masaya po. This is the GMA Pinoy TV Podcast Season 4, hosted by Tony Pua. You can stream the full video on Spotify, YouTube, and the GMA Pinoy TV Facebook page. You can also listen to the audio episode on Apple Podcasts.